Simula nung naikwento ko kay Nanay Nida yung bahay na may ilaw, nagsimula na rin siyang magkwento sa akin ng iba't ibang encounters niya at kung ano-anong katatakutan. At dahil bata pa ako noon, mga LM days ata to, hindi pa ako aware sa mga horror books at wala pa naman din mga podcast noon. Hindi rin ako mahilig makinig ng radyo, kaya hindi ko alam kung saan-saan pa ako makakarinig o magbabasa ng katatakutan. Pero sa kwento pa lang ni Nanay Nids, okay na ako. Hanggang sa parang naging bedtime stories ko na siya. Hanggang sa gusto ko nang tabihan siya sa pagtulog para lang makarinig ng mga nakakatakot niyang kwento. Hanggang sa isang araw, nagkwento siya ng recent niyang encounter o panaginip. Nakalimutan ko na po kasi kung panaginip niya yon o talagang nakita niya. Yung kwarto niya po kasi ay sa itaas ng bahay namin. Bale, may 7 bedrooms po yung lumang bahay namin sa Parañaque. Family house po talaga siya ng side ng dad ko. Kaya kapag nagsisiuwian sila pagbakasyon o kaya naman ay may kailangang lakarin sa Maynila at kailangan nilang magstay dito, ay may kanya-kanya pong rooms ang lahat. Pero minsanan lang yun. Kadalasan, wala talagang tao sa itaas. 4 na rooms po ang nasa taas. 3 naman ang nasa baba. Kasama na po ron ang room ko at ang room ng parents ko. Malaki rin po ang sala, kitchen, garden, pati na po ang parking area. Kaya wala po kaming rason o oras para tumambay sa taas. Naging tambakan na nga yung isang room doon ng mga lumang laruan namin o mga bike na pinaglumaan. Pag maulan naman po, doon po nagsasampay para matuyo din agad yung mga damit. At doon nga po yung room ni Nanay Nida. Nakaharap yung isang bintana niya sa may terrace at yung isang bintana naman ay sa may kalsada. Medyo mataas po talaga yung bahay namin na yon. Gawa ng yung ceiling namin above average po yung height. Kaya kahit hindi po naka-AC o fan, mapresko po sa bahay na yon, lalo na sa taas. Hindi ko nga alam kung bakit, pero kakaiba yung lamig at simoy ng hangin doon sa taas. Pero talagang chilling sa pakiramdam, kahit pa nga tanghaling tapat. Anyway, balik po tayo sa kwento ni Nanay Nida. Isang gabi raw po, may biglang dumalaw na matandang babae sa kanya. Ang nakakapangilabot po kasi doon, Sir Kira, hindi po sa pinto niya nakita yung matandang babae, kundi parang nakadikit daw po ito sa bintana. Yung bintana po na nakaharap sa kalsada. Gaya nga po ng sabi ko, solid po sa taas yung pader namin na yon. At sa tingin ko, walang kahit sinong tao ang pwedeng makaakyat doon. Sabi ni Nanay Nida, sabog-sabog raw po yung buhok ng matandang babae at may uban-uban na. Galit daw po ito at nanlilisik yung mata. Nakaitim ito, pero hindi niya maaninag kung anong klase yung suot ng matanda. Basta raw po nakaitim. At ang nakakatakot pa, may pakpak daw po yung matanda. Ibigay mo sa akin yung mag-ina. Sabi raw po nung matandang babae. Ang sagot naman ni Nanay Nida, umalis ka na. Hindi mo sila makukuha. Nakalimutan ko na po kung paano niya mismo napaalis yung matanda. Pero hindi ko po alam kung masyado ko lang bang naiisip yung kwento niya na yon. Pero nagpakita rin po kasi sa akin yun sa panaginip. Ilang araw o linggo matapos niyang ikwento sa akin yun. Mga bandang 4:00 o 5:00 ng umaga. Madilim pa. Alam ko na ganun yung oras dahil doon ako natulog sa room ni Nanay Nida sa taas.
sa parehong kwarto kung saan niya nakita yung matandang babae na yon. Parang sleep paralysis po yung nangyari sa akin noon, Sir Kira. Kasi hindi po ako makagalaw. Habang nakadikit po yung matandang babae na yon na may pakpak sa may bintana, halos masakop niya po yung bintana sa lapad ng pakpak niya. Hindi ko po alam kung totoo yun, panaginip o imagination ko lamang. Pero ang natatandaan ko po, hindi ako makahinga at hindi ako makagalaw talaga habang nanlilisik na nakatingin sa akin yung matandang babae sa bintana. Hanggang ngayon, sobrang malinaw pa rin yung muka at pakpak ng nilalang na yun sa utak ko. Nagising din ako noon at nakagalaw, sabay takbo sa baba. Gising na noon si Nanay Nida. Maaga talaga siyang nagigising dahil maaga siyang naghahanda ng breakfast namin. Naikwento ko po agad yun sa kanya. Nasabi niyang ganun daw talaga kasi buntis ang mami mo sa kapatid mo. Magandang gabi, Sir Kira. Isa po ako sa mga tagapakinig niyo sa Spotify. Halos natapos ko na nga po ata lahat. Gusto ko rin po sanang i-share ang kwento ko na magpapatunay na totoo po talaga ang mga manananggal. Akala ko kasi noon sa probinsya lang sila nagagawi, pati rin pala sa Tondo, Manila. Opo, Tondo. Yung unang kwento ay nung nagbubuntis yung mama ko sa bunso naming kapatid. Isang madaling araw noon, bigla na lang akong ginising ng mama ko. Kung di ako nagkakamali, mga bandang 2 to 3 a.m. yon. At dahil kami po ay may karinderya, ang daddy ko po ay maagang umaalis para maghango ng sariwang isda sa Divisoria. So ayun nga po, balik tayo sa part na ginising ako ng mama ko. Si mama na may hawak na kutsilyo nun. Nagulat ako at napabalikwas agad. Nasa edad 14 po ata ako nun. Sabi ko, "Uma, bakit po?" Gulat ako kasi para siyang may sasaksakin eh. Sabi ni mama, "Shh, huwag kang maingay. Pakinggan mo. Naririnig mo ba?" Sabi ko naman, "Opo." "Yun bang parang may kumakalabog sa taas ng bahay?" "Ano po ba yun, ma? Mama naman, antok pa ako eh." Yung bahay po namin ay bodega ang taas at puro kahoy. Kaya talagang dinig agad kapag may magpupukpok doon o kahit kaunting kaluskos at kalabog lang. As in bodega lang po. Walang gamit, walang kuryente. Pero may butas na nasa gilid ng CR. Paakyat yon sa kisame at sobrang dilim. Naka-open lang yon, walang pinto. Kaya medyo creepy kapag sumilip ka kasi sobrang dilim. Ang lakas ng naririnig kong kalabog sa taas. Tapos, biglang gumilid si mama sa pinto. "Anak, sa pinto, pakinggan mo," sabi niya. To be honest, Sir Kira, ito yung naririnig ko. Lately ko lang na-realize na kaya siguro tinawag na tik-tik yun. Kasi ganun yung tunog niya. Medyo kabado pa ako noon kasi yung gate namin nakabukas. Naiwan ni Daddy na nakabukas. Diyos ko. Hindi ko alam kung magdarasal din ba ako noon. Pero ang tapang ng mama ko. Nagdasal siya at nagpatugtog ng praise and worship. To make the story short, ang nagawa lang namin ng mga oras na yon ay ang magdasal.
At hindi na talaga kami nakatulog nun hanggat hindi nawawala yung tunog na naririnig namin. Kinabukasan ay nagpasama ko sa pinsan ko kung pwede naming tignan yung taas. Siguro ko nga kung uso na yung high-end na PC noon, for sure pipicture namin yun para may proof. Doon kami umakyat sa terrace na direkta sa bubong ng bahay namin. At doon kami nagulat. Puro dugo yung handle ng pinto. As in dugo na parang natuyo na lang. Pero halata mong bago pa. Siguro hindi niya ma-open kasi parang pa-slide yun na kahoy. Kaya siguro kalug-kalug lang yung nagawa niya. Natatawa pa nga ako nung maisip ko. Hindi niya siguro napansin na sliding door. Putik na yan. Doon ko po na-realize na totoo talaga ang mga manananggal at tik-tik kapag may buntis. Hindi ko lang din expected na kahit tigitundo kami, makakaranas kami ng ganun. Pasensya na po at napahaba. Hindi ko kasi alam kung paano isi-shortcut yung mga term. Sa susunod po ay magsishare po ulit ako ng tungkol naman sa karanasan ko rin noong ipinagbubuntis ko yung panganay ko. Salamat, Boss Kira. Hello po, Boss Kira. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Ems. Maikli lang po ito, kaya sana po ay mapagbigyan. Hindi po ako magaling magkwento, kaya kayo na din po sanang bahala dito. Nangyari ito last week lang. May tindahan po ako sa bahay lang namin. Bale, nag-uumpisang tindahan pa lang po ito, kaya malaki pa po ang espasyo ng tindahan na binuksan ko. Hindi din po ito puno. Dahil sa maliit na puhunan lang po ako nagsimula. Basta maluwag pa talaga ang loob ng tindahan. May mga alaga din po kaming mga aso at pusa. May 4 na tuta kami at 4 na mga adult na aso. Tapos isang pusa na si Von. Si Von po, tuwing gabi ay nakatali lang. Itinatali lang po namin yun sa gabi para po hindi na siya makalabas pa. Lalo na't mahirap po siyang hanapin pag gabi na dahil kulay itim po si Von. Palatakas din po kasi yun sa gabi. Kahit pa ikulong lang siya sa loob ng bahay, nakakahanap pa rin siya ng butas para makalabas. Nung gabi nga po na yon, nakabantay lang ako sa tindahan at nag-aantay lang ng bibili. Nung may dumating ng customer, agad akong tumayo sa kinuupuan ko para pagbilhan nito. Habang papalapit ako sa customer, kasabay nun ay ang pagdaan ni Von sa harap ko. Medyo nagulat pa nga ako nun. Kaya sabi ko sa kanya, lumabas ka na naman Ikaw talaga? Natawa pa nga yung batang customer kasi kilala na din nila yung pusa namin. Sinundan ko ng tingin si Von para alam ko kung saan ko siya dadamputin maya-maya. Doon siya pumunta sa mga box na nakatupi na at nag-scratch pa doon. Pinentahan ko muna ng candy yung bata bago ko sinundan si Von. Ni hindi na alis yung tingin ko kung saan siya nagpunta dahil baka makalabas pa. Agad ko siyang pinuntahan doon. Pero ang ikinataka ko, pagpunta ko sa kung nasaan siya, ay wala siya doon. Tinignan ko yung bintana doon, pero nakasara naman. Kaya imposible din na makapasok siya sa loob. Inopen ko yung flashlight ng cellphone ko para mas maliwanag ko siyang mahanap. Pero wala talaga. Dumiretso na ako sa loob para sabihan ng kapatid ko na nakatakas si Von. Pero pagpasok ko, nakita ko agad yung pusa namin na nakatali sa pwesto niya.
Nagtaka ko nun. Tapos yung kapatid ko, tinatanong kung ano yung sasabihin ko dahil nga natawag ko na siya. Ikinuwento ko na lang sa kanya na nakita ko si Von sa tindahan. Sabi lang niya sa akin, hindi naman daw nakawala si Von at kanina pa daw to natutulog sa pwesto niya. So pinagsawalang bahala ko na lang. Bumalik na lang ulit ako sa tindahan para magbantay. Hindi pa man ako nagtatagal sa tindahan, sumunod na yung dalawa kong kapatid sa akin. Chika nila, baka daw mayroong aswang sa area namin. Tinawanan ko pa nga dahil kere bang mag-anyong pusa ng aswang? Akala ko po talaga noon magkukwentong barberohan lang kami. Yun pala, nung nakaraang gabi daw, nakarinig yung isa kong kapatid ng tunog ng baboy. Mga 2:30 na daw ng madaling araw nangyari. Sa sala lang po kasi siya natutulog. Tapos yung tunog daw ng baboy na naririnig niya, para daw talagang nasa loob lang din ng bahay namin. At the same time din daw, eto namang bunso naming kapatid, hindi rin nakatulog nung gabi na yon. Dahil meron nga daw maingay sa paligid ng bahay. Hindi nga lang niya malaman kung nasaan. Kasi minsan daw, nasa may side ng bintana niya. Minsan naman, parang nasa labas ng pinto niya. Hinihintay lang din daw niya na magising at lumabas ng kwarto sila papa. Dahil hindi daw talaga siya makatulog sa takot. At nun yung ikinuwento ko yung akala kong nakita ko si Von, ay ichinika nila yung na-experience nila noong nakaraang gabi. Madalas po kaming nakikinig sa inyo, kaya iniisip ko na baka imagination lang namin. Bukod po doon, nasa Maynila din kasi kami. At saka po, wala namang may sakit o buntis sa bahay. May buntis, pero nasa kapitbahay namin. Pero wala pa naman po kasi akong napakinggan na story na nangapit bahay muna yung aswang bago dumiretso doon sa target niyang bahay. Medyo weirdo po talaga. Sakto din kasi na noong madaling araw din po pala na yon, isinugod sa ospital yung buntis naming kapitbahay. Hindi ko alam kung kailan siya manganganak, pero alam kong malapit na siyang manganak dahil malaki na yung tiyan niya eh. 2 araw din silang nawala sa bahay nila, kaya akala namin nanganak na. Pag-uwi, nalaman namin na humilab nga lang daw yung tiyan. At ang akala nila ay mapapaaga ang panganganak. Pero hindi naman daw nangyari. Kaya pinauwi na sila. Simula po noon hanggang ngayon, wala pa naman po ulit nangyayaring kakaiba. Hanggang dito na lang, Boss Kira. More power and upload po. And God bless. Hello Sir Kira, matagal na akong nakikinig sa inyo. Gusto ko po sana marinig ng mga tagapakinig ninyo ito, especially sa Manila. Tago nyo na lang po ako sa name na Wendell. Nakikinig po ako sa inyo madalas kapag nagluluto ako o kaya sa CR at naliligo. Ito pong karanasan ko ay sa Santolan Road malapit sa Camp Crame. Dati, naririnig ko lang yung mga tungkol sa aswang at puro multo lang na napapanood ko sa MGB kay Noli Di Castro. Dati nung grade 6 ako, naririnig ko yung usap-usapan na may aswang daw na malapit lang sa amin. Sabi yon ng manghihilot na magtatawas na kakilala nila nanay at tatay. Matandang babae yon. Kaya pala kapag nagpapahilot sila nanay at tatay dito sa nagtatawas na manghihilot, nababanggit nila yung matandang babae. Sabi niya, 2 daw ang aswang, isang manang at isang manong na nasa mga edad 70 pataas na.
At kalapit bahay nga lang daw namin ito. Pero hindi sila magkamag-anak. Yun namang naririnig ko sa mga tsismosa dito sa amin, aswang daw yung lola ng kaibigan ko na itago na lang natin sa pangalang Edo. Yung lola naman niya, itago na lang natin sa pangalang Manang Betchay. Dati kapag nakikita ko yung matandang babae na lola nga ni Edo, na noon ay hindi ko pa alam na aswang, palagi kong napapansin yon na kapag may buntis sa amin, palagi niyang sinusundan. Parang inaalam niya yung bahay. Inaalam niya rin kung saan may bagong lipat. O yun nga, kung saan may buntis. Pero anyong tao siya nun ha? Nagkataon na minsan may pinuntahan kaming bahay sa isang compound na paupahan. Second floor yun. Actually, mga kapitbahay lang din namin sila. Doon sa may pintuan sa may hagdan, naroon yung matandang babae, yung lola ni Edo. Sabi sa kanya ng asawa ng babaeng buntis na bagong lipat nga lang doon, "Magandang gabi ho, Manang. Ano hong ginagawa niyo dyan sa may hagdan?" Ang sabi daw ng matanda, naghahanap lang daw siya ng malilipatan. Palaging sumisilip-silip yung matandang yon sa mga pinto ng bahay kung saan may buntis. Nung second year high school ako, may kapitbahay kami na buntis, si Ate Loida. Nakwento niya sa amin na halos gabi-gabi raw, nararamdaman niya na parang may naglalakad sa bubungan nila at kinakaskas ng paulit-ulit yung yero nila. Hanggang sa sinigawan niya raw ito sa bintana. Pagkatapos nun, bigla naman daw nawala. Isang gabing nagkukwentuhan kami sa labas ng mga tropa ko. 3 kami nun, mga 11:30 PM na siguro. Nauna na akong umuwi sa kanila nun kasi baka mabungangaan na naman ako ni nanay. Kasi nga gabi na. Nung gabi na yon, yung 2 kaibigan ko na naiwan na nagkukwentuhan sa labas, may nakita daw silang 2 malalaking pusang itim. Naroon daw sa bubungan nila Ate Loida. Kasing laki raw ng aso, mga 3 feet daw yung laki. Nakaupo daw yung mga yon sa bubungan. Iba raw yung pagkaitim ng mga yon at hindi normal yung itsura kumpara sa normal na pusa. Medyo malapit lang din sila sa pusa nun. Siguro daw sa tansya nila, nasa mga 17 na di pa lang. Nag-isip sila nun kung paano nilang tatawagin ako. Pero baka raw marinig sila ng nanay ko at pagalitan pa kaming 3. Sayang 3 sana kaming nakakita nun. Inobserbahan nila yung mga pusa. Nagtago sila ng konti sa gilid ng pader. Nakita nilang kinakaskas ng mga yon yung bubong nila Ate Loida. Yung 2, kahit natatakot, hindi daw sila sumigaw. Humanap sila ng batong malalaki. At nang makakita, ay ibinato nila yun sa bubong nila Ate Loida. Napatalon daw sa gulat yung 2 itim na pusa. Tumalon daw yun sa malapit sa Indian Mango. Katabi lang yun ng bahay nila Ate Loida. Dahil sa ingay nun, lumabas yung asawa ni Ate Loida, pati na yung iba nilang mga kapitbahay. Saka sila naglakas ng loob na lumabas sa pinagtataguan nila at ikwento yun sa mga tao. Makalipas naman ng ilang araw, isang malaking ibon daw o paniki naman ang nakita nila. Ang lakas daw ng tik-tik na tunog nun. Gising pa kasi yung isang kapitbahay namin na lalaki. Sakto, inaayos daw nila nun yung kuryente. Nang narinig nila na may bumagsak daw sa bubong. Parang malaki raw yung bumagsak kasi ang lakas ng tunog. Sinilip yun nila Kuya Manny doon sa may akyatan nila ng bubong. Ang laking pusa daw.
Sakto raw na nakalusot yung buntot ng pusa doon sa may siwang ng kisame. Hinila nila Kuya Manny yung buntot ng pusa. Dalawa silang naghila nun. Ang lakas daw pumalag. Sabay pagbitaw nila, bigla daw yung umusog at parang manlalaban. Ang ginawa nila, isinaksak nila yung wire sa 20 volts. Ayun daw at nagtatakbo yung pusa. Tumalon sa kabilang pader. Bakanting lote yun na damuhan. Pero ngayon po subdivision na yun ng Benitez. Alam to ng mga taga Cubao Arayat. Lumipas ang mga taon. 2017 to. Nang nagbuntis yung anak ng kagawad na galing sa Dubai. Nagulat daw ang lahat sa bahay nila kasi bigla na lang daw nagsisigaw yung anak ng kagawad at tinatawag yung mama niya. May nakasilip daw sa bintana. Si Manang daw, yung lola ni Edo. Paglabas daw nila sa bahay nila, ang ipinagtataka ng mag-ina, paano yun nakarating doon sa bintana? Mataas yun, tapos wala namang kakapitan sa pader. Kilala nila si Manang Betchay at alam din nila ang usap-usapan tungkol sa matandang yon. Pero hindi na lang din nila binalikan. Hinintay na lang din nila na mamatay na lang din ang matanda. Halos sabay lang din daw na namatay yung lola ni Edo at saka yung isa pang matandang lalaki na pinaghihinalaan ding aswang. Ang kwento ng anak niya na may edad na rin, na nasa mga 50 years old na siguro, bago daw malagutan ng hininga ang kanyang tatay, ay may iniluwa daw ito na itim na bato. Itim na batong bilog. Nakikiusap daw yung tatay niya na lunukin niya na yon. Pero hindi niya raw nilunok. Pagkatapos nun, bigla na lang daw nawala yung bato sa kamay ng tatay niya. At bigla na lang din daw itong nalagutan ng hininga. Naalala ko na lang din pala, Boss Kira. Isingit nyo na lang din po sana. Yung matandang babae po na yon, hinabol po yun ng dalawang sabongero. Kasi nagulat sila. Akala nila may naligaw lang na malaking imported na aso. Hinabol nila yun at pumasok daw yung aso sa compound. Sigurado sila nun sa nakita nila. Malaking itim na aso raw. Nung na-corner na nila yung aso doon sa may madilim na sulok, ang naabutan o ang nakita daw nila ay yung matandang babae. At hinihingal daw ito sa may gilid ng pader. Siya lang daw yung naroon. Walang ibang tao. At wala rin yung aso. Pakisingit na lang to, Boss Kira. Naalala ko lang ngayon. Meron pa po akong mga kwento, Boss Kira. Pero next time ko na lang po ikukwento sa inyo. Hanggang sa susunod po ulit. God bless and more power po sa inyo. Salamat.